Sabi nila masaya daw kapag magkakasundo kayong magkakapatid. Pero alam din natin na sa magkakapatid, hindi nawawala yung alitan. May isang sumbungera, may isang kawawa, may alaskador, may inggitera, at may black sheep. Alin ka dyan sa inyong magkakapatid? Paano mo haharapin ang lahat ng kapatid mo kung lahat sila parang asar na asar sa'yo? Magpapaapekto ka ba o hahayaan na lang sila? Dear Papa Van, tawagin niyo lang akong Mia. 7 kaming magkakapatid at iisa lang ang kapatid kong lalaki. Pang-4 ako sa amin. Ako ang pinakamakulit, pinakamaingay, at papansin. Bata pa lang ako ay ramdam ko nang hindi ako paborito ng lahat. Siguro dahil na rin sa kakulitan ko. May pagkatamad din ako kaya madalas akong binubuli ng mga kapatid ko. Nung una hindi ako lumalaban. Pero sa aking paglaki ay natuto na rin akong lumaban. Yun din ang dahilan kung bakit madalas akong napapagalitan ni nanay. Dahil hindi ako nagpapatalo. Wala akong pinipili. Mapabata man o matanda ay pinapatulan ko talaga. Haaminin ko na feeling api ako noon, Papa Van. Marami kasing pangyayari na nagpapatunay noon. At lahat ay nagsimula sa mismong pamilyang kinabibilangan ko. Mula sa mga bagong damit at pagkain, madalas yung mga kapatid ko lang ang binibilhan ni nanay. Samantalang ako, mga pinaglumaan lang ng mga ate ko ang gamit ko. Seaman ang tatay ko kaya malimit siyang wala sa bahay. Maswerte na kung umaabot ng 1 buwan ang bakasyon niya. Habang si nanay naman, wala na atang ginawa kundi ang ikwento ang mga mali ko sa iba. Naku, yang si Mia, siya ang pinakamaraming alam na kalokohan sa mga anak ko. Napakagaling pang sumagot. Akala mo naman kung sino? Anya. Madalas ako ang nakatoka noon sa paghuhugas ng plato at pagbabantay sa nakababata kong kapatid. Lagi akong napapagalitan at napapalo. Dahil sa makulit ako't matigas ang ulo. May mga pagkakataon pa na madalas akong pinapahiya ng mga kapatid ko. Maging ni nanay sa mga kaibigan niya. Nagmumukmuk na lang ako pag ganon. Sinasarili lang ang lahat ng sama ng loob ko. Oo, makulit ako. Papansin at may kalokohang taglay. Bagay na hindi kayang sakyan ng pamilya ko sa akin. Pero may kabaitan naman ako, Papa Van. Sabi ng marami, hindi raw nawawala ang pag-aaway sa mga magkakapatid. Totoo yun, Papa Van. Dahil may kapatid akong laging nang-aaway sa akin. Siya si Ate Veronica. At kapag pinapatulan ko ay lagi ako ang lumalabas na mali. Dahil mas matanda siya sa akin at wala raw akong respeto. Bagay na hindi ko maintindihan dahil ipinaglalaban ko lang naman kung ano sa palagay ko ang tama. Naalala ko. Elementarya pa lang ako nung nag-away kami ni Ate Veron nang dahil lang sa sapatos. Umabot sa mahabang diskusyon. Kulang na lang ay magsabunutan kami, Papa Van. Pero hindi natuloy nang dumating si nanay. Pero si ate pa rin ang kinampihan niya kahit alam ko sa sarili ko na ako ang tama. Kahit ano namang gawin ko, si ate pa rin naman ang papanigan nyo. Ano pa bang bago dun, Nay? Singhal ko. Tigil-tigilan mo na ako ng drama mong yan, Mia. Sapatos lang ang pinag-uusapan natin dito. Ani nanay. Totoo naman eh. Lagi na lang silang iniintindi nyo. Anak nyo rin naman ako. Pero talo ko pang ampon kung tratuhin nyo. Naiiyak na sagot ko.
Wala akong kinakampihan sa inyo. Lahat kayo pantay-pantay sa paningin ko. Bulyaw ni nanay saka kami tinalikuran. Gusto ko nang ilabas ang lahat ng sama ng loob ko kaso pinigilan ko lang ang sarili ko. Sa isip ko, magulang ko pa rin siya at anak lang niya ako. Palaging ganun ang eksena sa bahay namin, Papa Van. Madalas akong sumasagot saka tumatakas kapag pinapagalitan. Alam kong mali pero noong mga panahong yun, puro pagre-rebelde lang ang nasa isipan ko dahil sa trato sa akin. Ang alam ko lang noon ay hindi nila ako gusto. Kaya siguro mas lalo akong nagiging papansin. High school nang ilipat kami ni nanay sa Maynila para mag-aral. Mas maganda raw kasi doon para mas matuto kaming mamuhay na wala sila. Total, doon din daw kami magtatrabaho pagka-graduate. Tsaka para masanay na raw kami sa pamumuhay sa Maynila. Walang pagbabago sa sitwasyon namin, Papa Van. Lagi pa rin kaming magkaaway ni Ate Veronica. Umabot pa sa puntong nagsasapukan na talaga kami o nagsasabunutan. Hindi ko alam kung bakit ang init ng dugo namin sa isa't isa. Wala yatang araw na hindi kami nagtalong dalawa. At wala ring araw na hindi ako pinagkakaisahan ng mga kapatid ko. Malamang, kakampihan nila siya dahil siya ang panganay. Wala silang pinagkaiba kay nanay. 18th birthday ng kapatid ko noon at ipinaghanda talaga ito ni nanay ng bongga. Nagpakatay pa nga siya ng baboy. Samantalang ako, wala akong natatandaan na pinaghanda ni nanay ang birthday ko. Kahit 1 kilong pansit man lang sana o 5 pirasong puto, wala, Papa Van. Tapos lagi pang nagkakataon na nandito si Tay kapag birthday nila. Lahat ata ng okasyon noon pagdating sa mga kapatid ko ay present si tatay. Pero kapag tungkol sa akin, lagi na lang siyang madaming dahilan. Dahil sa nakikita kong atensyon na binibigay ng magulang ko sa mga kapatid ko, nagsimula akong magtanim ng galit at inggit. Naiinggit ako dahil kitang-kita ko kung paano nila tratuhin ang mga kapatid ko. At nagagalit dahil salat na nga ako sa pagmamahal ng pamilya. Ako pang laging lumalabas na masama sa kanila. Nagkaka-honor din naman ako nung nag-aaral ako . Pero hindi ko nararamdaman na proud sila sa akin. Kaya imbes na mag-aral, ay nagbulakbul na lang ako. Kung sa bagay, mag-aral man o hindi, wala rin naman silang pakialam sa akin. High school graduation namin noon. Isa sa araw na hindi ko makakalimutan. Sinamahan ako ni nanay kaso hindi man lang niya tinapos ang graduation ko ni hindi nga nagpaalam sa akin. Sakto rin kasing opening ng restaurant namin noon, Papa Van. Mabuti na lang at meron si Tita Violi. Nanay siya ng best friend kong si Alma. Siya ang humalili sa pagsama sa akin sa stage. Maging sa simpleng selebrasyon nila ay sinali na rin niya ako. Lagi silang nandyan para sa akin. Sa tuwing nakikita ko kung gaano kalapit sa isa't isang pamilya nila, hindi ko maiwasang malungkot, Papa Van. Mabait sila Tita Violi at asawa niya sa akin. Sakto lang ang pamumuhay. Hindi mayaman, hindi rin naman sobrang hirap. Kitang-kita ko kung paano nila sinusuportahan ang mga anak nila. Pagkatapos namin kumain sa labas ay umuwi na rin ako para sa opening ng restaurant namin. Doon nga ay nakita ko ang mga kapatid ko. Nakita ko ring dagsaan ng mga tao. Dahil tila walang namamansin sa akin ay nagpasya na lang akong umalis. Namasyal ako saglit sa mga pinsan ko. Kinagabihan na pagbalik ko ay nagpang-abot kami ni nanay. Nagalit siya dahil hindi man lang daw ako nagpakita sa opening ng restaurant namin. Mabuti na lang, andun ang mga kapatid mo. Ikaw, anong ginawa mo? Sarkastikang anya. Dumaan ako dun, Nay.
Magpapaliwanag pa sana ako kaso hindi na niya ako pinahintulutan. Asos, ang sabihin mo, inuna mo pa ang pakikipagbarkada. Wala ka nang ginawang matino, Mia. Singhal niya. Ano pa bang bago, Papa Van? E di ako na naman ang napasama. Pagkatapos ni nanay ay sumunod naman sa eksena si Ate Veronica. Ang dami na namang dada sa akin. Palibhas ay parang hindi kapatid ang turing sa akin. Inawat naman kami ni nanay at tinanong kung natapos ko na ang clearance ko bago umuwi. Sagot ko naman, after Holy Week na lang. Nagulat na lang ako nang bilinan niya ako sa kursong kukunin ko. Custom daw ang kukunin kong kurso dahil ito ang gusto ni tatay. Agad naman akong sumagot. Journalism kasi ang gusto ko, Papa Van. Yun kasi ang naaayon sa passion ko. Pero wala na raw akong magagawa dahil ang tatay ko naman ang nagpapaaral sa akin. Hindi naman po si tatay ang mag-aaral kundi ako na Tugon ko na mukhang hindi nagustuhan ng ate ko. Ayos sumagot Magjo-journalism ka? Sa itsura mong yan, magaganda lang ang kinukuhang journalist. Ambisyosa ka kapatid. Sabad ng ate ami ko na may halong pang-aasar. Sa ayaw ko nga ng custom na Gusto kong maging writer. Gusto kong maging writer sa TV o sa radyo. O gumawa ng pelikula. Yun ang pangarap ko. Giit ko, Papa Van, na para akong nagmamakaawa. Hindi, magkukostom ka sa ayaw mo't sa gusto. Kung ipagpipilitan mo ang gusto mo, abay, huwag ka na lang mag-aral. Padabog na ani nanay na halos mabasag pa mga platong hawak niya sa sobrang galit. Inis na inis ako sa nanay at kapatid ko noong mga oras na yun, Papa Van. Pero mas pinili kong manahimik na lang. Alam ko naman na hindi ako matalino gaya ng mga kapatid kong mga valedictorian at salutatorian, pero hindi naman ako ganun kabobo. At alam ko rin kung ano talaga ang gusto ko. Alam kong mahirap ang kursong gusto ko. Pero di ba wala namang mahirap basta ginusto mo at pursigido ka sa isang bagay? Nakakalungkot lang, Papa Van, na hindi nila maintindihan yun sa akin. Nasunod ang gusto ng mga magulang ko na mag-take ako ng custom. Sa isang private school sa Maynila ako napadpad. Pero dahil hindi ko naman gusto ang kurso ko ay hindi ko napagbuti ang pag-aaral ko. Naging bulakbol na rin ako. First year pa lang ay halos stress na ang mga grades ko. Ang ilan nga ay incomplete pa. At ang masakit, may 2 5 rin ako, Papa Van. Hindi naman ako ganun noong elementary ako. Sadyang hindi ko lang talaga forte yung kursong kinukuha ko. Kaya ang ending ay failure ako sa mata ng mga magulang ko. Tulad ng inaasahan ay nakatikim na naman ako ng sandamakmak na sermon, Papa Van. College na raw ako kaya dapat matured na ang mindset ko sa buhay. Dapat daw ay alam ko na kung anong priorities ko. Nagawa rin nila akong ikumpara sa mga kapatid ko. Palaging pinagmamalaki sa akin ni nanay na magagaling ang mga kapatid ko. Lagi ko rin narinig na magaling si ganito, nagtatrabaho sa ganito at magaling si ganyan. Samantalang si Mia, palaging ganto, palaging ganyan. Nasa layasan at walang direksyon ng buhay. 18th birthday ko noon, Papa Van. Siyempre, excited ako. Baka kasi this time ay may handa din ako gaya ng mga kapatid ko. May lechon, may sayawan at 18 roses gaya ni na ate. Pero naisip ko, paano mag-18 roses o kotilyon kung wala man lang ni isang nagpa-practice? Umasa rin ako noon na baka may sorpresa sila sa akin. Na baka biglang luluwas ang inay at tatay dito sa Maynila. Pero nagkamali ako, Papa Van. Tila bumagsak na lang ang balikat ko nang tumawag sa akin si nanay. Hindi raw sila makakaluwas dahil walang magbabantay sa restaurant namin. Binati naman nila ako pero parang galit pa sila sa huli. Hindi na kami makakapunta dyan. Abay sayang naman ang kita sa resto kung magsasara ngayong araw. Buti sana kung ikaw lang ang pinag-aaral namin. Ani nanay. Maluha-luha ako noon, Papa Van, dahil umasa talaga akong mapupuntahan nila ako.
Yun bang maparamdam man lang sana nilang mahal din nila ako. Nang magbaktol ako ako pa ang napagalitan. Alam ko naman Nay parang nagkakataon lang kasi na pagdating sa akin, natataong walang ganap. Nay, 18th birthday ko, wala na naman po kayo? Bakit naman po ganun? Samantalang yung mga kapatid ko, ang gagarbo ng selebrasyon. Madami silang handa, pero bakit ako wala man lang ni isa? Mahal mo ba ako, Nay? Hagulgol na sumbat ko ngunit nanatili siyang walang tugon. Pwede ba? Huwag mo akong dramahan. Pantay-pantay ko kayong pinalaki ng mga kapatid mo. Singhal niya. Sige ho, salamat na lang sa pagbati. Patampong sabi ko saka ko tuluyang pinatay ang linya. Dahil sa aking pag-iyak ay napansin ni Alma ang pagmugto ng mga mata ko. Kaya niyaya na lang ako sa mall para kahit papaano raw ay gumaan ang loob ko. Pagka-uwi namin sa kanila, Papa Van, ay nagulat na lang ako. Pinaghanda pala nila ako sa aking kaarawan. Wala akong masabi sa pamilya ng best friend ko dahil parang kapamilya na rin ang turing nila sa akin. Dahil sa pagmamahal na pinapakita ng pamilya ni Alma sa akin ay hindi ko na namang naiwasang maluha. Naawa ako sa sarili ko, Papa Van. Pilit kong iniintindi kung bakit nagagawa yun sa akin ni Nanay. Kaya lang mas nangingibabaw pa rin yung sama ng loob ko. Kaya muli ay mas naging rebelde na naman ang isipan ko. Ibinalik ko ang pagiging bulakbol ko. Nagpasya na rin akong huminto na lang sa pag-aaral. Sinadya ko talagang gawin yun kung kailan huling taon ko na sa pag-aaral. Alam mo yung ramdam na ramdam mo talaga yung kawalan mo ng importansya sa pamilya? Nalaman ni Nanay yung tungkol sa paghihinto ko sa school. Malakas ang kutob kong nagsumbong na naman ang magaling kong kapatid na si Ate Veronica. At tulad ng inaasahan, galit na naman sa akin si Nanay. Pero sanay na ako, Papa Van. Tinanong niya kung ano raw ba ang ginagawa ko sa buhay ko. Bakit hindi ko raw palagahan ang ginagastos nila sa akin? Git ko, kung mag-aaral ulit ako, gusto ko sanang journalism ang kunin kong kurso. Paano raw ako mag-journalism kung puro bagsak naman ang grades ko, Papa Van? Kung tapusin mo na lang kaya itong custom para sa tatay mo, kapag natapos mo yan, edi saka ka kumuha ng journalism na pinaglalaban mo. Singhal ni Nanay. Bakit kapag sila ate Nay, malaya nilang nakukuha ang gusto nila, pero pag ako, kailangan kayo ang masusunod? Sa sinabi ko, Papa Van, ay nakatikim ako ng malutong na sampal. Buo na ang desisyon kong huminto ng pag-aaral, Papa Van. Wala na akong pakialam kung sino man ang magalit sa akin. Ang tanging gusto ko na lang muna noon ay ang makahanap ng trabaho para naman mabili ko ang gusto ko. Kaso mas lalong hindi pumayag si Nanay. Ba't pa raw ako maghahanap ng trabaho kung may sarili naman kaming restaurant? Doon na lang daw ako magtrabaho para may silbi naman daw ako. Hindi, Nay. Magtatrabaho ako pero hindi sa restaurant natin. Diin ko. Nasiraan na raw ata ako ng bait dahil sa mga desisyon ko sa buhay, Papa Van. Siyempre, andun na naman tayo sa punto na magkukumpara na naman siya. Hindi raw ba ako naiinggit sa mga kapatid kong nagsipagtapos na? Wala raw ba akong ambisyon sa buhay? Ang sakit lang sa damdamin, Papa Van. Kung sinuportahan na sana nila ako nung una pa lang, edi sana walang problema. May pangarap ako. May ambisyon ako. Gusto kong maging writer pero hindi pwede kasi bobo ako. Mababa ang grades ko at mapapaya lang ako. Alam ko naman yun eh. Alam na alam ko kung anong kulang sa akin. Pero bakit sa halip na tulungan niyo ako, kayo pa ang unang nanguhusga sa akin? Mahirap ba talaga akong intindihin? Masama ba talaga akong tao? O baka naman hindi nyo lang matanggap sa sarili nyo na may pagkakamali din kayo at pagkukulang sa akin? Puro mali ko na lang ang nakikita nyo.
Hindi ko kasalanan kung hindi ako naging kagaya ng ibang mga anak nyo. Hagulgol na sumbat ko. Kung una pa lang sana ay binigyan din nila ako ng atensyon, Papa Van, hindi pa sana huli ang lahat. Hindi rin sana mangyayari ito. At wala rin sana akong sama ng loob sa pamilya ko. Habang binibitawan ko ang mga linyang yon, nakikita kong unti-unting tumutulo ang luha ni nanay. Siguro dahil alam niya rin ang pagkakamali niya. Wala akong hinangad kundi mapabuti ka. Kung naikukumpara man kita sa iba, nakikita ko kasi na parang wala kang direksyon. Gusto lang kitang itama. Sambit niya, Papa Van. Huli na, Nay. Nasaktan na ako eh. Nawalan na ako ng gana. Hagulgol na tugon ko. Nagulat ako dahil agad niya akong tinabihan sa kinauupuan ko at saka hinaplos ang likod ko. Sa tanan ng buhay ko, Papa Van, noon ko lang naramdaman ang haplos ng isang ina. Pinaliwanag naman niya sa akin kung bakit niya nagawa ang mga yun sa akin. Kung nakikita mo man na lagi akong galit sa'yo, yun ay dahil nakikita ko na parang pinapabayaan mo ang sarili mo. Alam ko naman na masama ang loob mo sa akin. Pero uunahin ko pa ba yung sama ng loob ng isa kung may 5 ka pang kapatid na umaasa sa akin? Mahal ko kayong lahat. Kung pakiramdam mo, hindi ka mahalaga sa akin. Kung nagtanim ka man ng sama ng loob sa akin, pasensya na anak. Magiging nanay ka rin at mauunawaan mo rin ang sinasabi ko. Anya sa yumakap sa akin ng mahigpit. Naiiyak ako sa mga oras na yun pero pinipigilan ko lang. Nakiusap sa akin si nanay na ipagpatuloy ko pa rin ang aking pag-aaral. Kahit para na lang daw kay tatay. Dahil parang ako raw ang paborito niya dahil sa aming 6 na magkakapatid, ako raw palagi ang una niyang kinakamusta. Nung mga oras na yun ay gumaan ang pakiramdam ko, Papa Van. Hindi ko akalain na inaalala rin pala ako ng tatay ko. Sinunod ko ang kagustuhan nilang tapusin ang kursong custom. Pinagbuti ko ang pag-aaral ko. Sa awa ng Diyos, nakapagtapos din ako. Hindi na muna ako nag-aral ulit para sa gusto kong journalism na kurso. Nagtrabaho na lang muna ako. Kaso hindi rin ako nagtagal sa pinapasukan ko. Umuwi muna ako sa Batangas at tumulong sa nanay ko sa restaurant namin. Doon ko nakilala si Margie, isang journalist na nagsusulat ng dyaryo. Nagkwentuhan kami at nalaman niya na gusto ko talagang maging writer. Kaya nang alukin niya ako ng trabaho bilang writer sa kumpanya nila, ay tinanggap ko na kaagad. Tuwang-tuwa akong nagpaalam kay nanay pero hindi niya ako pinayagan. Nagduda siya. Ayaw lang daw niyang ma-scam ako. Pero dahil gusto ko talagang magsulat ay hindi na ako nagdalawang isip pa. Basta na lang akong sumama kay Ate Margie. Tinakasan ko pa talaga si nanay para lang makapunta ng Maynila. Nagalit sila nang nalaman nila. Kakalbuhin nga raw nila ako pagka-uwi ko. Sa ngayon ay isa na akong scriptwriter sa isang tabloid. Masayang-masaya ako, Papa Van, dahil natupad na rin ang pangarap ko. Tiwala akong maintindihan din naman ako ni nanay at tatay. Dito ako masaya. Kaya naniniwala akong magiging productive ako rito. Balang araw ay magiging proud din ang mga magulang ko sa akin. Hanggang dito na lang, Papa Van. Sana'y mabigyan din ng katuparan na mabasa ito sa inyong programang Barangay Love Stories. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Mia.